When Jesus heard that John had been put in prison, he returned to Galilee. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea, along the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. From that time on, Jesus began to preach, "Repent, for the kingdom of heaven is near." And may the Lord add blessings to the reading of His holy word. Ito pong Galilee of the Gentiles ay karamihan ng ibinansag at kadalasan ng itinawag sa Galilee dahil noong mga 200 years before Christ ay napakaraming Gentiles na tumira sa Galilee. Among them Egyptians, Phoenicians or the ancestors of the present-day Lebanese at saka mga Arabs. Sa panahon po na ating binasa, itong si Juan na nagbabautismo ay kinulong. Ito'y napakalaking kabiguan sa mga nananalig na sanang may pag-asa. Daang-daang taon na tahimik ang langit, tahimik ang Diyos, walang propetang nagsasalita sa Israel, at tinawag ng Diyos itong si John, isang kislap ng liwanag sa napakadilim na buhay ng Israel. Subalit, umaasa na sana at ang mga tao ay nagkakaroon ng liwanag, subalit siya ikinulong, dinakip, at ngayon kadiliman na naman ang naghahari sa puso ng mga tao. It was a time of disappointment, of sorrow and despair. It was also a threat to the people, sapagkat malaking panganib na kung yung pinuno na si Juan na nagbabautismo ay ikulong, maaaring lahat ng kanyang mga alagad at sumusunod at nananalig ay ikulong din. Therefore, it was a time of darkness. At the time, Jesus left Nazareth and moved to Capernaum to live there. Makikita po natin na hindi naman madali sa kanyang gawin yon, subalit siya ay lumipat sa lugar na ito to fulfill prophecy. Yun pong binasa natin na Matthew 4:15 to 16 ay isang alingaw-ngaw lamang or echo ng Isaiah 9:1-2. At sa Luke 2:32, inuulit po ang temang ito, "A light for revelation to the Gentiles and for glory to your people, Israel." Ito po yung reference sa Panginoong Jesus. So who were the Gentiles? They were geographical Gentiles. Yung mga nakatira sa mga lugar na maraming hindi anak ng Israel, at marami naman kahit anak ng Israel, spiritual Gentiles. Natagurian na Israelite pero nabubuhay din sa dilim, sa kawalan ng pag-asa at sa kasalanan. So the Lord Jesus Christ was light for the Gentiles, both the geographical, racial, and spiritual Gentiles. In other words, the Lord was hope and light for those who are living in godlessness. Paano po ba nagkakaroon ng godlessness? Bakit may mga taong sinasabing godless? O hindi nananalig sa Diyos? O malayo sa Diyos? More often than not, ang mga tao pong ito ay nalalayo lang sa Diyos, nabubuhay ng lumalabag sa kalooban ng Diyos dahil lang wala silang pag-asa. Dahil wala nang inaasahan, walang pinaniniwalaan, at walang liwanag na nababanaag sa buhay, sila po ay pinagdidimla ng isip, natural, at sila ay nagwawala, nawawalan sila ng kontrol sa sarili, sinisira ang sarili at ang lahat ng makasalamuha dahil walang inaasahan. Kaya nakikita nyo po, sa napakaraming, sobrang maralita, miserable ang buhay, doon sa mga, hindi naman lahat, pero nangyayari ito, kung minsan nakatira sa mga slums, sa mga ang sikip-sikip, ang hirap-hirap, ang baho-baho, konting pagkakadiferensyahan, nagsasaksakan. Konting maliit na bagay, nagtatagaan, nagbabarilan. Kasi walang masyadong inaasahan. Madilim ang kahapon, madilim ang bukas, walang hope. Pero nakita niyo po yung mga medyo maayos-ayos ang buhay. Kahit medyo nararanasan ng hirap, pero sinisikap maging disente, sinisikap pigilin ang sarili na huwag makagawa ng masama dahil baka lumala ang sitwasyon sa buhay, samantalang may pag-asa namang umasenso ito.
At nakikita niyo po yung talagang tunay na masarap ang buhay, yung nakakakita ng maraming liwanag at masaya ang buhay, maraming pinapalampas. Hindi makikipagpatayan yan para sa 10 pesos. Hindi makikipagbarilan dahil sa maliit na bagay, dahil iniisip niya, I have so much to lose, there is so much to enjoy, why will I live in a godlessness state? In a godless state. Kaya po ang tinatawag natin mga taong hindi maka-Diyos, malayo sa Diyos, wala lang kasing pag-asa at inaasahan. Kaya ang ating dapat ginagawa, nagiging munting liwanag tayo ng sanlibutan. Kaya ang sabi, you are the light of the world. At kung yung mga taong maiinitin ng ulo, papatay sa kahit konting halaga lamang, sa isang cellphone ay papatay o magpapakamatay dahil wala nang malaking inaasahan sa buhay, kung tayo ay magbibigay sa kanila ng pag-asa, liwanag, lakas ng loob, sila ay magiging mas makadiyos. Kaya mahalagang unawain po natin kung sino si Jesus. Siya ay liwanag ng sanlibutan. Dapat dinadala natin ang liwanag na yon kanino man. That we, the people of God, must preach hope instead of condemnation, instead of issues. Kesa tayo nananakot, pinagtatalo-talunan ng mga kung sinong mas mahusay na relihiyon, dapat ang atin pong ipangaral ay pag-asa, liwanag, sapagkat oras na ang tao'y nagkaroon ng pag-asa, magsisikap siya. Magkakaroon siya ng inspirasyon, ng lakas, ng pagtitiis, sapagkat may inaasahan. Ang nagiging desperado lang ay yung walang inaasahan. Kaya sabi nga ng isang tao, nakawin mo na ang lahat, huwag lang ang pangarap. Huwag lang ang pag-asa. Huwag lang yung inaasam. Sapagkat pag ang tao ay wala ng inaasam o wala ng pag-asang makakamit ang inaasam, sinisira na niya ang kanyang buhay, pati ang mga buhay ng nasa paligid niya. And this is what Jesus was, and this is what Jesus is. That His hope, He's the light of the world. So Jesus fulfilled prophecy by living in this certain area, and the Lord Jesus, of course, preached hope, pag-asa. Sabi sa Matthew 4:17, from that time on, Jesus began to preach. And what was the preaching? Repent, for the kingdom of heaven is near. Nakita niyo po yung tumatakbo sa mga kompetisyon, sa mga karera? Sasabihin, malapit na, sige na, malapit na. Nakakita ka ba ng cheering squad na sinasabi doon sa tumatakbo, malayo pa, malayo pa. Naku, ang layo-layo pa. Eh di nawala ng pag-asa. Pero pag sinabi mong malapit na, konting tiis, abot kamay na, pwede mo nang maging totoo ang inaasahan mo. Lumalakas ang loob at lumalakas ang katawan. At yun po ang sinabi ng Panginoon. At ang maganda dito, hindi lang to cheering, hindi lang pampalakas ng loob, totoo. Sabi niya, the kingdom of heaven is near. Yung mga taong nabubuhay sa kasalanan, tinitigasan ng puso, dahil akala nila ang layo ng langit, ano man ang gawin nila, hindi nila maaabot. Eh kung sinabi ninyong, the kingdom of heaven is near, abot kamay, malapit. Yun pong sabi ni Lord that the kingdom of heaven is near. The word near is very important. It uses a verb in the Greek that says, lumalapit, papalapit, lumapit na ang kaharian ng langit sa tao. That God is approachable and that heaven is within reach. And it was for all, even for Gentiles. So the Lord preached hope, but also the Lord showed the way. He preached repentance as the way to hope. Sabi niya may pag-asa. Anong pag-asang yan? Paano ko maaabot ang langit? Through repentance. Pagsisihan ang kasalanan. Hindi na po sinabing pagbayaran ang kasalanan, kundi pagsisihan. Sapagkat kung sasabihin mo na naman sa mamamatay tao, kung sasabihin mo sa nangangalon niya, sasabihin mo sa magnanakaw, sa sinungaling, sa mayabang, pagbayaran mo ang iyong mga kasalanan at lumalapit na ang langit, baka hindi rin sila magkaroon ng lakas ng loob. Sasabihin nila, aba hindi ko kayang bayaran sa dami na. Pero ang itinuro po ng Panginoon, repent. Pagsisihan mo. Magbalik loob ka sa Diyos at ang langit ay mapapasayo. So what is so lovable about Jesus? The Lord Jesus fulfilled prophecy. He validated the prophets and Himself. Pinatotohanan niya ang sinasabi ng mga propeta.
And what else? Once validated, naging madali na para sa mga taong paniwalaan siya. So 2 Peter 1:18-19, we ourselves heard this voice that came from heaven when we were with him on the sacred mountain. And we have the word of the prophets made more certain. And you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Sinasabi po dito, lalong luminaw sa amin ang mga sinabi ng mga propeta noon ay medyo malabo sapagkat mga talikhaga. Subalit dahil pinatotohanan ni Jesus, naging malinaw. Kaya dapat na nating pansinin ang liwanag na ito na dumadating sa ating buhay. Hindi po basta na lang sumulpot ang Panginoon at nagturo ng mga bagong mga ideya. Siya po ay inaglagay sa kanyang sarili sa ilalim ng prophecy. Kaya pinatotohanan niya yung mga nauna sa kanya at yung mga nauna sa kanya naman ang nagpatotoo sa kanya. Even today, brothers and sisters, it is important to check teachers, to check teachings against prophecy and the Bible. Pag meron nagtuturo, tingnan mo, yan ba yung sinabi sa prophecy? Yan ba yung nasa Bible? Dahil ang Panginoon man, ginawa niya po yung Bible at yung prophecy na reference para mapatotohanan kung sino siya at kung anong sinasabi niya. Huwag kayong padadala-dala kahit kanino na lang na "Thus saith the Lord." Sabi ng Panginoon, nagkaroon ako ng vision. Kailangan i-check sa Bible sapagkat napakadaling dayain ang puso ng tao, maski malinis. Maski sinasabi niya, hindi ko gustong mandaya, propeta ako, pero siya pala ang nadaya. Kahit hindi niya intensyong mandaya, baka nilalagnat lang siya. Kaya ang mahalaga laging chinecheck because even the Lord had Himself validated by prophecy. Kaya ang sabi sa Galatians 1:8-9, tungkol sa mga bagong katuruan, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned. Sabi po ng maakda ng Galatians, kung may magtuturo pa sa inyo ng ibang daan ng kaligtasan, liban sa naituro na sa inyo dito sa Biblia, ay sumpain ang nagtuturo na yon. Ito nang naisulat, yun na, wala nang iba. Huwag nang dagdagan pa. Laging i-check, nasa Bible ba yan? Sinabi ba yan sa Bible? Pag may nagkiklaim, ganito pong gawin natin, ganitong ginawa ko sa buhay ko, so gawin nyo rin sa buhay nyo. Sabi niyo, teka, sa kanyang buhay, baka totoo, pero sabi ba sa Bible, para sa lahat ng tao yun. Pag may nagsabi sa inyong, alam nyo, 31 araw akong nag-ayuno at sinagot ang aking dalangin. Therefore, 31 araw din kayo mag-ayuno para sagutin ang dalangin nyo. Teka, sabi mo, sa'yo siguro nag-work personal. But does your personal experience become a universal truth to everybody? So you check the scripture. Sinabi ba sa Bible na para sa lahat yun? O baka man para lang sa kanya? Kung para sa kanya, paano natin pabubulaanan? Nag-work naman talaga sa kanya. Pero hindi ibig sabihin mag-work sa lahat ng tao. That's why we should be careful with our testimonies. Ang testimony ay personal lang. Noon pong yung anak ko may sakit, sabi sa akin ng Espiritu ng Diyos, huwag mong ipadoktor, akong maggagamot at gumaling po talaga ang anak ko. Ito siya, palakpakan naman ng lahat ng tao. Therefore, pag may sakit po ang anak nyo, huwag nyo ipapadoktor. Parang hindi tayo dapat gumawa ng ganong conclusion. Personal lang na experience niya yon, personal na naranasan niya, pero hindi ibig sabihin doktrina para sa lahat ng tao. Para maging doktrina sa lahat ng tao, kailangan makita mo sa Biblia ang sinabi nga, at ito'y para sa lahat, lahat ay dapat sumunod dito. Mag-ingat-ingat po kayo sa pakikinig sa mga testimonyo, kasi ang Panginoong Diyos may mga pakikitungo sa atin na very personal. Binibigyan ka ng ideyang ganito, kasi gusto kanyang pagpalain na ganon, pero hindi ibig sabihin pwedeng kopyahin ng lahat ng tao. Kaya yung mga iba nag-aaral, paano ba lumalago ang simbahan A, ang congregation B, yung fellowship 3, tapos kokopyahin ng ibang churches, lahat ng ginawa, ay ganitong ginawa nila, gawin din natin, ganitong ginawa, gawin din natin. Hindi iba-iba ang dealing ng Panginoon sa bawat kongregasyon, sa bawat tao. Hindi ko man nag-work yung formula na yon, doon sa lugar na yon, mag-work dito. Hindi universal yon, personal lang. Kaya mahalaga, yung kilala natin ang salita ng Diyos, ilalapat natin doon yung mga claims ng mga tao. Dahil kuminsan madali tayong mapapaniwala, lalo't nakita nating totoo nga, effective sa buhay ng iba. Gumagaling sila sa sakit nila, o yumayaman sila, o sumasaya sila.
Sabi ni isa, alam nyo, ako nag-pray, 9 na Biyernes, alas 3 ng umaga, bumalik ang asawa ko. Hindi ibig sabihin lahat ngayon ng iniwan ng asawa ay magdadasal lang gano'n, babalik din. Do not make doctrines out of personal experiences. It's purely personal. Make doctrines only out of those that are validated by the Bible. Kailangan yun. Ipinakakadiin-diin ko po ito dahil kuminsan tayo nagiging emosyonal. Gusto nating kopyahin yung biyaya na natanggap ng kapwa natin. Iba-iba ang pakikitungo sa atin ang Diyos. Personal. Katulad ng iba-iba ang ating mga fingerprints. Walang magkakamuka. Napakahalaga po yun na atin ding i-appreciate tungkol sa Panginoong Jesus that He submitted Himself to prophecy. Kung siya nga nagpa-validate sa Scripture, lalo naman tayo dapat. Also, the Lord Jesus lived among the hopeless. Very important. Yung mga walang pag-asa, yung mga kasalanan, yung isinusuka ng lipunan, yung mga outcast, doon nakisalamuha ang Panginoon. Nakisangkot siya sa kanilang buhay. Hindi lang siya nakisalamuha, hindi lang nakihalubilo, hindi lang nakipagbabutihan, siya ay nakipagpalagayang loob, nakisangkot, nakisama, nakiisa sa pagdurusa ng mga tao. Kaya ang sabi sa John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. And Luke 5:31, Jesus answered them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Kasi kinikriticize siya, bakit ka nakikipagmabutihan sa mga makasalanan? Bakit ka nakikihalubilo sa kanila? Sabi niya, ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor, hindi ang mga magagaling. Kaya ako ay nakikisalamuha sa mga kapuspalad, sa mga kawawa, sa mga walang pag-asa. Kaya po sobrang kaibig-ibig ang Panginoon. Di po ba pag kami mga sawimpalad, halos ayaw nating puntahan, ayaw nating makihalubilot, baka kamautangan, baka kamahingan, ayaw mong masyadong makipagkwentuhan ng mahaba dahil baka dumaing, baka mamaya masakot ka sa mga problema niya. Kasi yun ang selfish human nature. But the Lord shows us the way. Siya mismo ang gumawa ng paraan, umalis sa langit, tumira sa lupa, makasama ng tao, at among the people, ang hinanapan niya, yung mga pinakaaba, pinakakawawa, pinakawalang pag-asa. And He became the light in darkness. He became the light to people. At ang kanyang isang description sa kanyang sarili, John 9:5, I am the light of the world. Ano po ba yung light? Light, of course, equals life. Kahit sa biology, alam natin na kung walang photosynthesis, walang liwanag galing sa araw, walang halaman. Kung walang halaman, walang kakainin ng hayop. Kung walang kakainin ng hayop, walang kakainin ang kapwa hayop na kumakain ng hayop at taong kumakain ng hayop. Paano magkakaroon ng buhay? Light is warmth. Kaya nakita nyo, pag kami mga premature na ipinanganak na mga baby, o kaya mga bagong mga sisiw, may liwanag para uminit at sila ay patuloy na mabuhay. Light is guide. Sa gabing madilim, ano po ang naging guide ng mga wise men para mahanap ang Panginoong Jesus? Bituin, liwanag. At kahit sa mga madidilim na auditorium, may mumunting mga liwanag sa hagdanan para hindi ka mahulog at matapilok, because light is guide. Therefore, light is bridge. Bakit po ang layo-layo nyo, pag tiningnan ko kayo at tiningnan nyo ako, tayo nagkakaroon ng tulay, nararamdaman kong mararamdaman nyo, makararamdaman nyo ang nararamdaman ko, magkakasenyasan tayo, nagkakabasahan tayo ng isip, dahil may liwanag. Kahit ang layo natin, pag may liwanag sa pagitan natin, may tulay para tayo magkita. Kahit nga nandun sa buwan ang layo-layo, makikita mo. Dahil may liwanag. Pero subukan nyo mawala ng liwanag, kahit ang lapit, hindi nyo makikita. Ganun kahalaga ang liwanag. And because also light is beauty. Kaya nakikita nyo po yung mga neon lights, yung mga Christmas lights, yung mga lighting effects. Light is beauty. At napakaganda ng description sa Panginoon. If you are in darkness, if you are discouraged or hopeless, or if someone close to you is in darkness and hopeless, especially if it's you,
The Lord wants to live in you. Ito po ang mensahe na sinasabi doon. Nung siya ay tumira among the Gentiles, gusto niya na makipagmabutihan, makiisa doon sa mga nawawala ng pag-asa, sa mga may kadiliman at pinagdidimlan. Kung kayo po ay nasasabing may dilim ang buhay ko, kayo ang gustong-gustong puntahan ni Jesus. Kung sinasabi ko yan, ako ang gustong-gustong puntahan niya, sapagkat ang liwanag ay talagang naghahanap ng dilim kung saan siya magkakaroon ng kahulugan. Matthew 11:28, "Come to me all of you who are weary and burdened, and I'll give you rest." Dapat ang ibinibigay ng relihiyon, rest. Kung talagang magiging espiritual ang relihiyon at magiging Kristiyano. Pero hindi, kadalasan pampapagod ang relihiyon. Because religion will blackmail you, will scare you into working so hard so that religion can use you and exploit you. Pero ang sabi ni Lord, I'll give you rest. Payapa dapat ang iyong loob. Pagod man ang iyong katawan, dapat tahimik ang iyong kalooban kung ang Panginoon ay nasa iyo. At sabi sa 1 Peter 5:7, "Cast all your anxiety on Him because He cares for you." What was so precious about the declaration of the Lord even to the Gentiles? The Lord declared the nearness of the kingdom of God. He declared the nearness. Nakikita po natin na malayo ang Diyos sa mga may kasalanan. Malayo sa tingin lang nila. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan totoo. Malapit ako. Paano? Maraming religious person, ang layo-layo nila doon sa makasalanan, iwas ng iwas. Ayaw nila makihalubilo. Katulad ng panahon ng Panginoon, siya ay lagi na lamang na nasusumbatan, pinapagalitan at nakikriticize dahil nakikipagmabutihan siya sa mga makasalanan. Akala tuloy ng mga makasalanan, yung mga relihiyosong tao, ang representative ng langit dahil malayo sa kanila, therefore malayo sa kanila ang Diyos. Kaya pinakita po niya ng Panginoon na siya ay nakisalamuha. Hindi dapat tayong puro pagpapahirap sa kapwa ang ginagawa natin. Alam mo, para ka matanggap ng Diyos, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganyan. Ang dami natin binibigay na requirement. Ang sinasabi ni Lord, repent. Magsisi. Pagsisihan ng mga kasalanan. At abot kamay lamang ang langit. The Lord Jesus Christ brought heaven near to us. Kaya yung ipinapanalangin natin, Thy kingdom come, mapasa amin ang kaharian mo, no? Dumating dito sa lupa ang nandoon sa langit. Ito'y nangyari sa Panginoon. Kaya ang tanong ito, mga kapatid, malapit po ba sa puso natin ang langit? Tayo ba'y may kasiyahan, kagalakan, pag-asa, kapayapaan, o baligtad, o wala? Kasi kuminsan kahit may relihiyon ka, kahit ka relihiyoso, parang malayo ang langit. Ang kailangan natin ay namnamin, unawain ang ibig sabihin ni Jesus, that the kingdom of heaven is near. That is why Matthew, Mark, Luke are called Gospels. Maging ang John. Kasi good news. What is the good news? The kingdom of heaven is near. And the Lord taught the way to the now reachable kingdom of God, and that is through repentance. To turn away from sin and to turn to the living God. Repentance is a central theme of the New Testament. Yan talaga po ang tema ng New Testament. So, why is Jesus lovable? Because Jesus came from heaven to earth to be the light of the world. And because of Jesus, life can be bright. Ano po ba ang mga kadiliman sa ating buhay? Saang lugar ba ng buhay natin tayo pinagdidimlan o parang kulang sa liwanag? Remember that the Lord Himself is the light of the world. That the Lord is the righteousness of the sinners, the hope of the hopeless. Romans 8:31 to 34. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, will He not also, along with Him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen?
It is God who justifies. Who is he that condemns? Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. So dapat wala na ang taong nasa Panginoon na nawawala ng pag-asa. Kung minsan pinanghihinaan ka lang ng loob, pero hindi dapat nagtatagal. Sabi nga ni Martin Luther, you cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair. Hindi mo nga naman mapipigil ang ibon na lumipad sa ibabaw ng ulo mo, malaki ang himpapawirin, pero pwede mong pigilan yan na dumapo sa ulo mo at magpuga doon. Ganon din ang mga discouragement, ganon din ang hina ng loob, ganon din ang temptation. Hindi mo mapipigil na dumadaan. Kung minsan, bigla na lamang manghihina ang loob mo, bigla ka na lang matatakot. Pero dapat sandali lang yon sa mga anak ng Diyos. Kasi maaalala mong may Kristo, may Jesus, may liwanag, may pag-asa. Kaya nabibigatan ng tao dahil binubuhat niyang mag-isa ang mga dapat niyang ibigay sa Panginoon. Kaya nabibigatan ng tao, sinisikap niyang lutasin ang problema bukas ng mga pagpapalang para lang sa mga problema ngayon. Kinakapos tuloy, kapos bukas, kapos din ngayon. Today's sorrows will have enough graces from God. Today's needs will have enough supplies from God. Tomorrow will have a problem of its own, and tomorrow will have a supply of its own. Yang sinasabi, give us this day our daily bread. Hindi naman sinabing give us this day our weekly bread. Give us this day our monthly bread. Tapos iniisip mo, paano next month? Gagastos na naman ako. Magbabayad na naman ako ng rent. Bibili na naman ako ng gamot. Next month, nandun pa rin ang Diyos. Ang harapin mo lang yung ngayon, yung nandito, dahil kasama mong Diyos ngayon, ipinangako niya yon. Bakit mo lagi na lang iniisip yung bukas? Hindi naman masama siyempre mag-save kung kaya nyo. Mag-impok para sa bukas, maghanda. Pero huwag niyong pag-alalahanan, lalo't wala naman kayong hawak, wala kayong magagawa, wala pala. Ano ngayon ang iniisip nyo? Wala pala eh. Mag-isip lang kung meron, kung wala, anong gagawin nyo? Alalahanin nyo, God is here today, God will be there tomorrow. Because God is always constantly on our side. Kaya lang tayo pinanghihinaan ng loob at tinitingnan natin yung problemang malaki, hindi natin tinitingnan yung mas malaking solusyon, ang Panginoong Yesus. Kaya tayo natatakot sa dilim, yung kaprasong dilim ang ating naiisip, nalilimot nating may liwanag kung gusto lang natin. Marami po mga bahay ang didilim, buksan lang ang bintana, lumiliwanag na. Pero kasi nakasara ang mga bintana. O kaya nagdidilim ang buhay, ang dilim. Eh nakapikit ka kasi, dumilat ka. At marami mga tao nakapikit kahit bukas ang mata. Walang liwanag. O ang liwaliwanag na didiliman kasi pagkakapal-kapal ng dark glasses na suot. Maliwanag po, may pag-asa. Baka may suot lang kayong madidilim na salamin. Kaya dapat tanggalin. Kung minsan ang liwaliwanag, ang ganda-ganda ng view, hindi makita kasi may cataract. So ooperahan, tatanggalin ang cataract. Maraming nakatakip sa liwanag ng Diyos sa ating buhay. Kaya tuloy tayo nagdidilim. Kaya tayo may mga kadiliman. Remember that Jesus is light. And because of that, we can have peace. That Jesus is lovely and lovable. So do not live in darkness. Do not be afraid of the dark. Let Jesus give you peace. Let the light of Jesus shine on you. Tayo yumuko sa presensya ng Panginoon at pagbulay-bulayan ito. Meditate on Jesus as hope, as peace, as light. Magbulay-bulay tayo. Huwag tayong paabala kanino man sa anumang isipin. Ano ang ating kadiliman? Ang Panginoong Diyos ang liwanag. Ano ang mga kabigatan natin? Ang sabi ng Panginoon, ibigay sa akin. Jesus lived among the Gentiles so that He could be their light. Tayo ang mga Gentiles na yon. Hindi na dapat madilim pa kung nandyan na ang Panginoon. Baka kailangan lang buksan ang isip, buksan ang bintana, tanggalin ang madidilim na salamin, kuskusin ang mata at ang makakita ng mabuti-buti. Subalit ang liwanag ng Panginoon ay para sa lahat. Panginoong Diyos, sa amin pong pagbubulay-bulay, ipakita mo ang iyong liwanag. Kung meron sa amin, Panginoon, na nawawala ng pag-asa,
pinanghihinaan ng loob. Huwag niyong payagang magtagal ito sa aming puso sapagkat hindi bagay sa inyong mga anak ang may ganitong alalahanin. Meron kaming napakaresponsable, maibigin, mayaman, makapangyarihang magulang. Hindi bagay sa mga anak na ganito ang lagi nang mag-alala at matakot. At dahil kayo'y liwanag, Panginoon, turuan niyo kami maging responsable. Sapagkat anumang ginagawa o iniisip namin ay hindi nakatago sa dilim, nasa liwanag, dahil kami ay anak ng kaliwanagan. Kung may mga anak kayo, Panginoon, na nagkukubli sa dilim, nabubuhay ng may kasalanan, pagkukunwari, pagbabalat kayo, pandaraya, ipakita mo, Panginoon, na hindi kami pwedeng mandaya, na maaring na ikukubli namin sa ilang tao. Pero kita nyo, sapagkat kayo'y liwanag, walang maitatago sa inyo. Ituro mo sa amin ang buhay na pareho lang, sa diliman o liwanag kami mapunta, kita man ng kapwa o hindi, ang buhay namin maging pareho. Sunugin mo, Panginoon, tupukin ang aming mga pagkukunwari at kami maging mga totoong anak mo, may nanonood mang kapwa-tao o wala. Sapagkat kayo, Lord, ang tunay na nanonood sa aming buhay. Teach us to live and perform for the audience of one, and you are that audience. Kung paano rin, Panginoon, ang liwanag ay tumutupok ng mga gawa ng kadiliman, tupukin nawa ng iyong liwanag ang mga kadiliman namin. Ang aming mga gawa na pangkadiliman at ang liwanag mo maging lakas, pag-asa namin. Patuloy tayong magbulay-bulay, mga kapatid. Pakinggan ninyo ang tinig ng Espiritu. Kung anong uri ng liwanag mula sa Diyos ang nais niyang tanggapin nyo sa sandaling ito. Hindi bukas, ngayon. Tatanggap tayo ng pag-asa. Kung pagbubulay-bulayan natin, tatanggapin natin ang pagpapala na ang Panginoon ang liwanag ng ating buhay. 2:31. Then the Lord's Spirit took control of Jephthah, and Jephthah went through Gilead and Manasseh, raising an army. Finally, he arrived at Mizpah in Gilead, where he promised the Lord, "If you will let me defeat the Ammonites and come home safely, I will sacrifice to you whoever comes out to meet me first." Laging nakikigera ang Israel sa kanyang mga katabi, kapitbahay, nag-aagaw-agawan sila sa real estate, kaya laging merong gulo. At itong si Jephthah ay tinawag ng Diyos upang magtayo ng hukbo, to raise an army. At siya naman ay biglang gumawa ng isang panata. Sabi niya, papanalunin niyo lang po ako. Pag-uwi ko, kung sinong unang sumalubong sa akin, iaalay ko sa inyo. Magiging sacrifice. Papatayin at sasakripisyo para sa kanyang panata. There were two main actions here which should be separated by a studious reader. One was raising an army. Obviously, that was inspired by God. And two, making the vow, which is questionable if inspired by God. Napaghahalo kasi yung dalawang magkaibang ginawa, parang parehong Diyos ang may kagustuhan, but it was the raising of an army that was clearly the will of God. It is not clear if the second action was also Spirit-led. Though at this point, it is also not clear kung ayaw yon ng Diyos. Hindi rin clear kung gusto yon ng Diyos. Napakabigat ng ginawa niyang panata. Sino man daw ang unang lumabas sa kanyang bahay para sumalubong, isa-sacrifice. Yung sinasacrifice ay sinasaksak yon, itinatali, tapos sinusunog na parang isang animal sacrifice. Ang sabi, whoever. Sino naman kaya ang lalabas sa una sa kanyang bahay para siya batiin? Judges 11:32-33. From Mizpah, Jephthah attacked the Ammonites, and the Lord helped him defeat them. Jephthah and his army destroyed the 20 towns between Aroer and Minnith, and others as far as Abel Keramim. So the turn of events point to the first action as being anointed. He was inspired to raise an army, and the result of that army being raised was great victory. Therefore, the first action, the raising of the army, was obviously blessed and inspired. Malalaman natin yon sa result.
Judges 11:34. Nanalo ang Jephthah, di uuwi na siyempre. Paano ngayon yung pangalawang action niya na meron siyang panata? When Jephthah returned to his home in Mizpah, the first one to meet him was his daughter. She was playing a tambourine and dancing to celebrate his victory, and she was his only child. This victory is going to become a tragedy dahil siya ay namanata na ang sino ang unang lalabas sa kanyang bahay para siya salubungin pauwi mula sa kanyang tagumpay ay kanyang iaalay, a burnt offering. Then, the only daughter, wala namang son, the only child actually, came out. Isang dalagita na nagsasasayaw, may hawak pang panderatas o mga tambourines, at natutuwa siya sa pagbalik ng kanyang ama. Pero merong panata. Judges 11:35. Oh no, Jephthah cried. Then he tore his clothes in sorrow and said to his daughter, I made a sacred promise to the Lord and I must keep it. Your coming out to meet me has broken my heart. But this Jephthah was the author of his sorrow, and not only to be his only sorrow, but sorrow also of other people. Sabi niya, oh no, sumumpa ako, namanata ako ng unang lalabas para sumalubong ay iaalay ko, ikaw ang unang lumabas. Pwede siguro sabihin ng daughter, sino pong in-expect niyong unang lalabas? Si mommy? Baka nga, baka akala si mommy ang unang lalabas. Si daughter ang unang lumabas. Sabi ng iba, ng mga nag-aaral ng history at culture, pwede din daw na hayop ang unang lumabas para mag-greet sa dumarating na amo. Pero kung ikaw ba naman ang amo na nag-iisip ng matino, may tao sa bahay mo, may hayop sa bahay mo, may asawa ka, may anak ka, gagawa ka ng ganong blanket vow, whoever. It was very careless. And the Bible is silent if that vow was honored by God. Quiet naman eh. The human father grieved. What more the Father in heaven? Kung itong taong ito na anak lamang niya sa laman, yung ngayon ay papatayin, ay nalungkot, di lalo naman yung ama natin sa langit na nalungkot sa ganitong klaseng kwento. And something is wrong with your perception of God if you think God would be glad that He would still carry out His vow in spite of the terrible consequence. This story could misrepresent God if you don't read it correctly. Hindi sinabi sa kwento na approve ang Diyos sa kanyang panata. Basta na manata lang siya, period. Hindi po lahat ng panata tinatanggap ng Diyos. Lalo ko yung panata ay careless and could result in cruelty to others. The vow, the second action, remember the first action was to raise an army. That was inspired, but the vow was not clearly accepted, ratified, or formalized by God. It could have been a one-way vow. Judges 11:36. Father, she said, you made a sacred promise to the Lord, and He let you defeat the Ammonites. Now you must do what you promised, even if it means I must die. Remember Isaac, i-offer din Abraham. Willing na willing yung bata. Siya pa ang may dala-dala nung panggatong na kahoy. Siya pa ang may dala-dala nung mga abubot nila. Ito na naman tong dalagitang ito. Sabi niya, kung kayo po ay nanumpa sa Diyos na gagawin niyo yon, edi patayin niyo po ako. What kind of successful upbringing and conditioning and brainwashing could create such children? Na willing siya to go against the law of nature, which is to preserve one's life, to obey. Alam niyo, inculcation, yung teaching, yung repetition, can shape a child's brain. At pag lagi natin silang sinabing maging unquestioningly obedient ka, hayan, ganyan na, willing pa. Pag lagi natin silang sinayang na puro po, opo, kahit rapist na, pumapayag pa sila. Ina-abuse na, pumapayag pa sila. Kaya maingat din tayo dapat sa pagtuturo sa mga bata.
Kumisan gusto natin silang turuan ng complete and unquestioning obedience. Mabuti ng mabuti kung kayo lang ang kasama sa mundo, paano kung masasamang tao lang yung kasama, hindi sila na-train na tumanggi. And in this case, nakita natin na hindi naman lahat ng magulang ay napagkakatiwalaan sa kanilang mga desisyon sa buhay dahil merong nakakapagpahamak sa sariling anak. So ano nangyari? Success in the battlefield translates into failure and disaster at home. Tapos sasabihin, God's will. Pag ininterpret ito na ganon, pumapangit ang imahe ng Diyos. Nadidistort ang tunay na essence and spirito ng Diyos. Pag binasa nating, wow, ang galing-galing naman ng faith mo, kahit papatayin mo na yung daughter mo, faithful ka pa rin. Wow, ang galing-galing naman ng anak mo, papatayin na, willing pa rin. You mean, gusto yun ng Diyos? Gaano natin kakilala ang Diyos? A careless reading of this kind of stories will lead you to wrong conclusions about God. Judges 11:37 to 39. So pumayag yung bata na siya ay kakatayin at susunugin, i-offer. Sabi niya, but first, please let me spend 2 months wandering in the hill country with my friends. We will cry together because I can never get married and have children. It will break your heart. Papayag po ako na ako inyong ialay, pero bigyan niyo muna ako ng 2 buwang palugit. Ako at ang aking mga kaibigang babae ay magpupunta sa lugar-lugar kung saan-saan man. Maybe they'll go to high places, places of prayer. At itatangis, ipagluluksa, iiyak namin ang katotohanang masasawi na ako, mamamatay na ako, hindi na matutuloy ang buhay ko, hindi na ako magkakaasawa, hindi na ako magkakaanak. The end of my life. Verse 38, ang tatay naman, yes, you may have 2 months, Jephthah said. She and some girls left, and for 2 months they wandered in the hill country, crying because she could never get married and have children. Then she went back to her father. He did what he had promised, and she never got married. Ang ganda ng presentation, ibig sabihin, pinatay pa rin. She never got married. Her life was disrupted, discontinued, ended in a sacrifice. The father had 2 months to change his mind. The father had 2 months to go back to God and say, Lord, joke lang po. Lord, nagkamali ako. Anong pagkakakilala mo sa Diyos kung sa palagay mo nagkamali ka, kawawa yung anak mo, nag-iiyak, nagluluksa 2 buwan, and you won't change your mind because of your religious conviction? Religion, when misguided, could be terrible and could make your heart hard and cruel. Maraming cruelty ang ginawa sa ngalan ng Diyos. Ang tanong lang ay, nagustuhan ba yun ng Diyos? Ano ba ang pagkakakilala natin sa Diyos? Mga nagtatakwil ng magulang at anak dahil sa religious conviction. Naghihiwalaya, nagkakagalit ang mga pamilya dahil sa religious memberships. Sa totoo lang, gusto ba yun talaga ng Diyos? Kuminsan, gusto ng mga religious leaders, wala silang pake kahit mawasak-wasak ang mga pamilya, magkahiwa-hiwalay, basta loyal lang sa kanila yung member nila, pero gusto ba talaga yon ng Diyos? Kahit yung mga church activities nakasabay sa mga national holidays, kasabay sa mga pagtitipon ng mga pamilya, sasabayan ng mga churches, syempre, pipilitin nilang dumalo yung mga member nila. Pero paano yung mga member ng the same family who are not their members? Nagkakahati-hati yung pamilya. Loyalty lang basta sa church, kahit yung pamilya magka-divide-divide. Tapos sasabihin yun ang gusto ng Diyos. Talaga? O gusto lang ng religious leaders? Para hindi mabakante yung mga upuan pag nagpipreach sila, kahit na hati ang puso mo, dahil national holiday, magkakasama ang pamilya, pero meron kayong kasabay na activity, unahin ang Diyos. Talaga? Ibig sabihin ba doon, inuuna mo talaga ang Diyos? Kailangan ba talaga mag-contest yan? Hindi ba pwedeng i-schedule na lahat na pagbibigyan? There can be a lot of thoughtless policies done by people willingly because they think it pleases God. So, this daughter was killed by her own father, by her father's vow, by her father's conviction.
And the Bible ends the story there, silent whether it was meritorious or was a demerit as far as God is concerned. So how can we know God's reaction? You refer to God, to God's character, to God's spirit and essence for guidance. And you will know, every single cell in your body will tell you that God is kind, that God is good, that God is loving, that there is no way that God would be pleased with such needless murder. May mga lesson to agad, kahit maiksi ang kwento mga kapatid. Children could suffer because of their own parents' rashness and carelessness in any area. Kaya dapat maingat ang mga magulang sa mga pasyang ginagawa nila dahil hindi na sila single. Hindi lang sila mayroong partner, meron pa silang child o children na madadawit, madadamay, mapapahamak pag mali ang kanilang desisyon. Hindi dapat nagpapadalos-dalos, nagpapadala sa damdamin, sa bugso ng damdamin dahil merong mapapahamak. Children could suffer because of their own parents' faith or religion or philosophy. Even now, in many different ways, some parents can kill their sons or daughters because of their personal conviction. Meron pala silang pangarap, yung anak ang masasakripisyo para sa pangarap. Meron pala silang gusto mangyari na hindi nangyari sa buhay nila, yung anak ang kailangang magpatupad nung hindi natupad sa buhay ng magulang. Pero may sariling buhay ang batang ito. At ang ministry ng mga magulang, ipalakihin sila in the best way so that they could be what God meant them to be, not just what we want them to be. And they should never become the collateral damages in our convictions, whether political, religious, or emotional convictions. Children could suffer because of their own parents' unholy or ungodly, albeit religious ideas. Hindi lahat ng religious idea ay godly idea. Kailangan sinasala sa karakter, sa basic and core teachings ng Diyos. Ikukumpara mo, gusto ba talaga ito ng Diyos or not? Children could suffer because of their own parents' ignorance and misconceptions about God. So you refer to God's Spirit, to God's essence, and 1 John 4:8 says, God is love. And anyone who doesn't love others has never known Him. So itatanong mo, is it loving to kill an innocent daughter because of a vow you made? The obvious answer is no. Is it loving to snuff out a life, to discontinue a promising life because you made a vow? Eh bakit hindi mo isacrifice ang sarili mo, total ikaw ang nag-vow? Bakit hindi mo sabihin na pagdaludin nyo lang po ako, isa-sacrifice ko sarili ko, bakit yung unang sasalubong sa'yo? It means hindi ikaw. Merong nadamay. So napakadaling isipin na hindi kasali sa binless ng Diyos na usapan yung pangalawang part, yung vow. Kasi hindi consistent sa character of God. Ano naman ang mapapala ng Diyos sa may isang dalagitang mamatay na ipanalo na nga yung gera eh. Marami tayong ginagawang sakripisyo kasi akala natin gusto ng Diyos. Diyos ko, sundin mo lang po ang dasal ko, hindi ako kakain ng siyam na Biyernes. Ano naman ang napala ng Diyos kung nagkaroon ka ng ulcer? Hindi po ako magpapakasarap sa buhay. Ibig mo sabihin, sadista ang Diyos? Makikinig sa dasal mo pag lang nagdusa ka? Ginagawa nating suhol sa Diyos ang ating mga pagtitiis, pagtitika, sometimes even fasting. Well, fasting has very practical use. Kung hindi ka nalang mamamalengke, magluluto, maghahain, magliligpit, para makapag-focus ka sa pagdarasal, better fast. But don't think that you earn some merits just because you go hungry. Physically, when you are hungry at a certain level of hunger, nagiging mas spiritual ang consciousness. Kaya useful din some fasting. Pero may mga tao hindi pwedeng mag-fast, lalo yung mga diabetics. So, hindi yan para sa lahat. May conviction ka dapat, at hindi lang basta conviction, tinitingnan mo yung practical repercussions. Because God is the author of all practical laws that govern life, natural laws that govern the universe. Huwag tayo magpabulag sa ating mga emotion at mga religious convictions.
First of all, is it loving to just make a vow that whoever comes out of the house gets sacrificed? That's very careless. Is it loving to keep an obviously flawed vow? 2 months, in-emphasize, 2 months to change his mind. Is it loving to sacrifice one's innocent daughter, or whatever the form of daughter is? People who are under our care, under our influence or power, could be the equivalent of that daughter. Religious faith, religious practice could be mistaken. Religious conviction could be wrong and ungodly. Dapat sinisiyasat, sinusuri. Dahil kung talagang sa Diyos naman yan, hindi ma-offend ang Diyos sa sinisiyasat, sinusuri, tinetest mo. God wants you to test every spirit because it might be not from God. The inculcation and over-glorification of blind submission and obedience to authority, to seniors and superiors, could be detrimental to children, to minors, to the weak who cannot defend themselves. Tama, dapat natututunan ng obedience, pero hindi absolute and blind and unquestioning. Habang tinuturuan natin ang mga bata na dapat obedient ka, pero dapat pwede rin silang mga tuwiran, basta polite. At kung may katwiran sila, pwede naman silang pakinggan. Kasi dapat ang nananalo yung katotohanan, hindi yung laging mas matanda. Yung makabuluhan, yung may katwiran. Kawawa ang mga bata na sobrang tindrain, na sobra, absolute, blind, mag-obey. And remember, while 99.99 of parents are very loving, not all are good to their children. Not all parents could be entrusted with children. 2 Kings 6, 26 to 30, isang halimbawa ng mag-ina at magkumare. One day, as the king of Israel was walking along the top of the city wall, a woman shouted to him, "Please, your majesty, help me." "Let the Lord help you," the king said. "Do not think I have grain or wine to give you?" Then she asked, "What's the matter anyway?" May taggutom noon sa lugar. At sabi ng nanay, "Majesty, help me." Sabi ko na, sa Diyos ka magpatulong. Sa palagay mo, meron ako maibibigay sa pagkain o maiinom, lahat tayo gutom. Pero ano ba yon? Ano problema? The woman answered, "Another woman and I were so hungry that we agreed to eat our sons. She said if we ate my son one day, we could eat hers the next day. So yesterday we cooked my son and ate him. But today when I went to her house to eat her son, she had hidden him." The king tore off his clothes in sorrow. And since he was on top of the city wall, the people saw that he was wearing sackcloth underneath. Dalawang magkapitbahay na babae nagkasundo, lutuin natin ang mga anak natin para tayo may makain. Sorry na lang mga bata, you have to hear this. Galing din sa Bible, wala ako magawa. Hindi naman gagawin ng mga nanay nyo yan sa inyo. Bihira ang mga ganitong abnormal na nanay. Pero meron. Nagkasundo ang dalawang babaeng gutom na iluto ang kanya mga anak. So, anak number 1, naluto. Ewan ko anong putahe. Nung nabusog na yung mother number 2, nung kinabukasan, anak na niya iluluto, itinago na niya. Tumino na, hindi na gutom. Alam niyo bang nakakabaliw ang gutom? Nahimasmasan, ay, topo-topo. Sorry na lang, hindi na nangyari. So, isinumbong. Hindi po siya tumapad sa usapan. So, nakita niyo mga kapatid, hindi lahat ng kwento, hindi lahat ng ideya sa Biblia, model na dapat tularan. Selective ka dapat magbasa. Baka mamaya, Lord, bigyan niyo po ako ng guidance how to raise my children. Tapos binuksan mo yung Bible mo, gumagal yung mga pages ko, saan tumuro yung daliri mo, yun ang magiging guide mo. 2 Kings 6, 26 to 30, anak, takbo na. Ang nanay mo, nagra-Russian roulette sa verses.
Kung saan bumukas, yun ang sinasabi sa kanya ng Diyos. Kung bukas bumukas yan and si Noah, pinagawa ng ark. Naku, pagod kayong mag-anak, gagawa kayo ng ark. Ang daming taong mahilig magbasa ng Biblia pero hindi marunong magbasa. Napapahamak sa kababasa dahil hindi alam pumili. Alin ang para sa akin, alin ang para sa lahat, alin ang para sa akin paminsan-minsan at hindi naman laging para sa akin all the time, at alin ang talagang hindi para sa akin. Maraming ganon. Kung ano na lang mabuksan, yun ang sabi ng God sa akin. Talaga, kinausap ka ng Diyos? Nagtuturo ka lang ng verses dyan? Sinabi sa iyo ng Diyos, yun ang gagawin mo? Maraming ganon. At maraming nauuto yung ganon. Alam nyo, sabi sa akin ng Diyos, papautangin nyo ako. Buti pa nga, pautang. Yung iba, alam mo, sabi sa akin ng Diyos, bibigyan mo ako. Sinabi pala ng Diyos sa'yo, di dapat sa akin din sinabi dahil ako yung magbibigay. Bakit naman ikaw ang kinausap, ako itong magagastosan? Huwag kayo nagpapapaniwala sa mga sabi ng Diyos na ganon. Ang daming ganon. Ito na naman, may vow. Ito pinag-usapan, lulutuin yung mga anak nila. Ezekiel 5:10, another book. Therefore in your midst, parents will eat their children. Bala. 99.99 ng magulang talaga mapagmahal. Pero may 0.001 na dapat pag-ingatan. O kaya, kahit generally yung magulang ay tama, may mga 0.001 din yan na maling desisyon. Kaya dapat nakikinig din sa payo ng iba. At lalong-lalo ko yun ay religious conviction. Dapat merong validation from other godly people, advice of other Bible-based people, prayerful people. Hindi ka sugod ng sugod sa desisyon. Lalo't mayroong masasacrifice, lalong may mapapahamak. Naku, maraming ganon. Yung isang member ng family nila, naging member ng ganitong religion. Yung buong kabuhayan nila, ibinenta at idinonate. Nawala ng bahay ang anak at mga asawa at mga kapatid. Meron naman, mga mana nila magkakapatid, ibinenta at ipinadala ko sa ang simbahang malayo dahil may conviction, kinausap ng Diyos. Kinausap ka ng Diyos, marami kayong tagapagmana. Bakit sila? Hindi kinausap, ikaw lang? Dapat may checks and balance ang ating spirituality because any bad spirit can deceive you. Especially, you can be manipulated by religious groups that have selfish and materialistic interests. Dapat ang tao nag-iisip at hindi basta-basta kumikilos. Humihingi ka ng payo ng iba na hindi involved sa situation mo. Therefore, they can give you objective advice. And there are many ways to eat children. Maybe you eat their dreams. Maybe you eat their personal lives. Maybe we sacrifice their romantic interest because we have another conviction of who they should love. Maraming ganon. Dapat maingat tayo because God sets us free. Jesus is freedom. Truth sets free. Hindi nagtatali, hindi nag-o-oppress, hindi nagkukulong ang Diyos. Pero maraming pagtatali, pag-o-oppress at pagkukulong ang ginagawa ng mga tao in the name of God. So titingnan nyo, saan uuwi ito? Saan pupunta itong policy na ito? Saan pupunta itong aking mga ginagawa na ito? Kung ito'y magtatali, magkukulong, mag-o-oppress sa iba, doubt it if it is from God. Kaya nga sa Amerika, sa dami ng mga abusive parents, na-imbento na yung 911, tatawag ang bata sa 911, ipapahuli ang magulang pag siya ino-oppress. Kasi, it's already very abnormal. The state has to intervene to protect children from their own elders. That's abnormal. It means that the society is sick. Kailangan ipagtanggol ng pulisya at ng mga social workers ang bata sa sariling magulang. And yet, in some cases, talagang kailangan. Napaka-importante. Ito lang nga yung anak ni Jephthah, wala pang 911 noon. Kaya walang nakatulong sa kanya. Consider Jephthah's story. Obviously, not an example to follow in your own life. Kaya manuri sa mga aral ng Biblia. Mag-iingat sa misunderstanding and misapplication. Paano mo malalaman na dapat ka na magduda? Pag oppressive, unkind, cruel, painful yung application, doubt your scholarship. Doubt your ability to understand. Consult with other people. Because God is love, God is kind, and Jesus sets free.
Children need protection from abusive and destructive and abnormal parents or elders, especially from abnormal and abusive religious practice. Colossians 3:21. Parents, don't be hard on your children. If you are, they might give up. Isang paalala, don't pressure them. Dapat nating i-deliver sa Diyos ang bawat batang ipinagkakatiwala sa atin in the best possible state so that they could pursue the life that God designed for them. But we are not going to dictate every bit of that life because we are only custodians. God, after all, is the real parent of every child. In a religious way, do not rush into and do not carelessly make commitments, vows, promises, pledges, especially those that could involve other persons. Kung pamilya kayo, bago mag-pledge sa isang project, be it a church project, a religious project, a political project, consult with everyone concerned. Kasi hindi ka nabubuhay para sa sarili lamang. Halimbawa, sa Biblia, malinaw, ayaw ng Biblia na tayo napapasubo. Ayaw niyang napapatali tayo sa mga commitment na nakakapigil ng ating kalayaan at nagbibigay sa atin ng alalahanin. Proverbs 22 verse 6, don't guarantee to pay someone else's debt. Yan lang. Huwag kang magiging garantor kasi matatali ka. At may example pa sa Proverbs 6:1-5. My child, suppose you agree to pay the debt of someone who cannot repay a loan. Then you are trapped by your own words. And you are now in the power of someone else. Here is what you should do. Go and beg for permission to call off the agreement. Do this before you fall asleep or even get sleepy. Save yourself, just as a deer or a bird tries to escape from a hunter. Pag mayroong usang-usa, isang ibon na nasilo ng kung ano mga patibong, ano mga traps, magpipiglas yan, magkakakawag, gagawin ang lahat para lumaya. Sabi nitong Proverbs, yan ang gawin mo kung nagkamali ka na naggaranti sa utang ng may utang. At kung hindi yun makabayad, edi ikaw magbabayad. At kahit hindi pa oras ang pagbabayad niya, kakabak-kabak ka. Baka hindi siya makabayad, ikaw ang mapapahamak. Etong gawin mo, kung nagkaroon ka ng ganyang pagkakamali, umatras ka. Kumawala ka sa kasunduan. Kasi hindi ka dapat matrap by your own words. Kaya maingat tayo mga kapatid sa words. Itong si Jephthah nag-vow. Pag pumirma ka sa isang guarantee, words din yun. Yung pirma mo, words yun. Pag-ingatan, yung mga sumpa, yung mga pangako, kailangan hindi yan pinagbibibitawan unless pinag-isipan and absolutely necessary. Ecclesiastes 5:2, don't talk before you think or make promises to God without thinking them through. God is in heaven, you are on earth, so don't talk too much. Sabi, huwag kang masyadong salita, lalo sa harap ng Diyos. Huwag kang gawa ng mga pangako. Pagalingin nyo lang po ako, ganitong gagawin. Napakarami nang nangako magpapagawa ng building para sa church. Pag yumaman, nung yumaman, nagpagawa ng sarili niyang building. Napakarami ng ganyang mga sumpa, mga panata. Sabi, mag-ingat-ingat kayo. Pag nakikipag-usap kayo sa Diyos, huwag kayong masyadong masalita. Nasa langit siya, igalang nyo. Hindi siya katulad ng kapwa-tao mo lang, daldal ka ng daldal kahit hindi ka serious. Pag nanumpa ka sa Diyos, tuparin mo. Ngayon, kung natatakot ka, na baka kung ano yung maisumpa mo, pag-isipan mong mabuti bago ka mag-vow. Huwag kang gawa ng mga panata. James 1:19, my dear friends, you should be quick to listen and slow to speak or get angry. Dapat doble-doble pakikinig bago magsalita. You are the master of your unspoken words and slave of those you should have not spoken but have spoken. Pag sinabi mo na siya na ang amo, kailangan tuparin mo na.
At kung nasabi mo mistakenly, tinuro na ng Proverbs, magmakaawa ka, gumawa ka ng paraan, magbayad ka ng multa, pero kung mawala ka sa commitment mo na hindi dapat. Yung iba, ang dali-dali magpakasal. Tapos ang hirap-hirap naman na magpatanggal ng kasal na yan. Lagi nilang kasal ang solusyon. Hindi solusyon yon. Napapatali ka lang lalo, at kung hindi naman talaga ukol, kakawala ka rin lang in a bloody and expensive way. Don't get more committed when you already got into any commitment that you did not like. Ang isang pagkakamali ay hindi pwedeng ituwid ng pagkakamali na naman. At ang gusto ng Diyos, malaya tayo. Yung hindi pa mabigat ang loob mong, naku, may utang ko kay ganun, meron ako dapat bayaran, meron akong pinanagutan, may pangako ako. Mahirap dalhin yun. At ang gusto ng Diyos, malaya tayo. Make only the most necessary, minimum commitments. Less words means more power and more control on your part. More words means less control and less power. Mga kapatid, mag-ingat. Beware of and be careful with religious and emotional conviction. When we are very emotional about something, magpalipas muna ng oras, araw, linggo, buwan bago mag-commit. Kasi pwedeng maiba ang iyong emosyon, pero nakakommit ka na, nakapirma ka na, nag-pledge ka na, paano ka aatras? Balance your faith with reason. Ayaw ng Diyos ng blind faith because God is light. Ayaw niya ng darkness. Ayaw niya ng faith na nakakatali at nakakakulong because truth sets free. Ayaw niya na merong nagdurusa at nahihirapan na hindi naman dapat dahil sa religious conviction, because Jesus wants us to rest. Jesus wants us to have peace. How much do we know God? When we misread the Bible, when we misinterpret the Bible, we will have a wrong image of God. A God who is unkind, a God who is unreasonable, a God who is oppressive. God is not any of that. Dapat din nating palayain ang imahe ng Diyos sa mga imahe na ginawa ng maraming theologies and theologians. Mga maling imahe ng Diyos na isiniksik sa ating utak at nabuo na doon, akala natin gano'n ang Diyos. Mabait ang Diyos, infinitely kinder than we can ever imagine. So do not do any act of unkindness towards others or yourself in the name of God, because that will not honor God. God loves us, and God wants us to be free and to be rested and restful. Ama namin, turuan